lahat. Hindi po ako nagsusugal. Isang araw, naikwento ko dito sa inyo na natuto ako sa mga card games nung maliit pa ako dahil may pasugalan sa tabi ng bahay namin. Pero hindi po ako pumupusta, hindi po ako naglalaro upang magsugal. Pero kapag ang usapan ay basketball, isang beses lang po, or dalawa siguro, na nakipagpustahan ako laban ng Magnolia at Ginebra quarterfinals. Alam ko sa puso ko kayang manalo ng Magnolia, kaya naglakas loob ako na makipagpustahan sa isang kaibigan ko. Nanonood siya sa kanyang bahay kasama ang kanyang pamilya, ako naman nandito sa Peña Francia sa aking kwarto. Natalo ang Magnolia. Natalo din ako. At sa galit ko, or hindi siguro galit, pero parang alam ko sa loob ng puso ko na mananalo, pero dahil napasubo na, sabi ko, kahit sinong kalaban ng Ginebra, doon ako pupusta. Kahit sino, matalo lang ang Ginebra. During that conference, nag-champion ang Ginebra. Sabi ko, pag minamalas nga naman, hindi talaga kasi ako sanay sa pustahan, kaya natalo ako. Alam niyo anong sabi ng kaibigan ko? Sabi niya, hindi ka nagsusugal, pero dahil sa inggit mo, napasubo ka sa pagpusta. At totoo, sabi ko sa kanya, totoo yung sinabi mo. Naiinggit ako na sila ang nag-champion at hindi ang team ko. Marahil siguro, ganun din ang feeling ng mga unang tinawag sa talinghaga sa Ebanghelyo ngayon upang magtrabaho sa ubasan. Yung mga unang tinawag ng may-ari ng ubasan, feeling nila, deserving sila ng malaking sahod. Pero ang usapan nila, nung magsimula silang magtrabaho, 1 denaryo. Kaya nga, nung nakita nila na yung mga nagtrabaho ng 1 oras lamang, pareho din sa sahod nila na nagtrabaho buong araw, ang feeling nila hindi makatarungan ang ginawa ng may-ari ng ubasan. Para sa kanila, hindi makatarungan dahil buong araw sila nagpagal sa ubasan at sa init ng araw, pero 1 denaryo lang ang sahod sa kanila. Etong 1 oras lang ang pagod, kapareho din ang sahod sa kanila. Bakit ganun ang reaksyon ng mga nagtrabaho ng buong araw sa mga nagtrabaho ng isang oras lamang? Hindi siguro dahil gusto nilang makakuha ng malaking sahod. Feeling nila, oo, deserving sila dahil buong araw silang nagpagod. Pero ang paraan ng kanilang pagkakasabi sa may-ari ng ubasan, parang ibig nilang sabihin, wag mo na lang silang bayaran. Di bali nang hindi sila makatanggap, pero ang importante ay mas lamang kami kaysa sa kanila. Ayaw nilang maging masaya doon sa biyaya na tinanggap ng kanilang mga kasamahan sa trabaho. Ano ang tawag doon? Inggit. Inggit. Ano ba ang inggit? Isa itong kasalanan na kung saan ang isang tao hindi niya makuhang maging masaya para sa kabutihan na nangyayari o tinanggap ng kanyang kapwa-tao. Iba po ang selos sa inggit. Minsan kasi pinaghahalo-halo natin ito. Ang selos, it pertains sa pagmamahal. Nagsiselos tayo kapag ang pagmamahal nating ibinigay sa isang tao, ibinigay niya sa iba imbis sa atin. Hinatian tayo ng pagmamahal na feeling natin sa atin lang dapat. Yun po ang selos. Pero ang inggit, yung biyaya at mabubuting nangyayari sa ating kapwa-tao na iniisip natin na hindi dapat nila tatanggapin dahil masama sila, dahil hindi nila deserve ito, dahil mas magaling ako sa kanila, dahil mas malapit ako sa Diyos kaysa sa kanila. Kaya, ang inggit,
gusto nating mangyari sa atin ang nangyayari sa ating kapwa-tao. O di kaya ay ayaw nating mangyari sa ating kapwa-tao yung mga bagay na iniisip natin na gusto nating maangkin o makuha sa ating sarili. Yun po ang inggit. At ngayong linggo, ito po ang pagninilay na ibinibigay sa atin. Na madalas po, hindi natin napapansin, nagkakasala na pala tayo, naiinggit na pala tayo. Ngayong hapon lang, dumating ako galing Israel, galing Holy Land. Habang nandun ako, sinama ko kayo sa intensyon ng aking mga dasal at ng aking mga misa sa mga lugar na pinuntahan namin na kung saan mahalaga sa ating pananampalataya. Mayroon kaming guide doon. Ang guide namin, meron siyang pinsan na nagbebenta ng mga shawl. Tuwing meron siyang mga pilgrims tulad sa amin, ang kanyang pinsan, kinukuha niya ang kanyang mga shawl na binebenta at inaalok niya sa kanyang mga pilgrims. At sinasabi niya, ang mga shawl na ito, sigurado ako maganda ang quality dahil pinsan ko ang gumagawa. At sabi niya, tulong na rin natin sa kanya dahil ang kanyang asawa, manganganak. So tulong natin siya para sa pagsisimula ng kanyang bagong pamilya. Kahapon, bago kami umalis at pumunta sa isang lugar na pupuntahan namin, meron siyang dalang malaking box. Nagtaka kami, inakyat niya sa bus. Sabi namin, anong laman yan? Sabi niya, yung mga shawl. Ayaw niyang ipakita sa mga nagbebenta sa labas ng hotel namin, nakakompetensya ng kanyang pinsan dahil inaaway at sinasaktan daw nila yung kanyang pinsan. Ayaw nila na ang kanyang pinsan magbenta ng mga parehong produkto na binebenta nila dahil sila ang lugar nila, yung labas ng hotel namin, dun sila nagbebenta. Inggit. Kung anong kabutihan na nangyayari sa ating kapwa-tao, ayaw nating mangyari sa kanila. Iisa lang ang dahilan. Dahil para sa atin, hindi sila deserving sa ganong biyaya. Siguro sa loob ng banal na misang ito, iisa ang tanong na ibinibigay sa atin na pwede natin tanungin ang ating sarili. Kaya ba nating maging masaya sa kabutihan na nangyayari ng ating kapwa? Mayroong isang definisyon tungkol sa isang tunay na kaibigan. Papaano mo daw malalaman na ang isang tao ay ang tunay mong kaibigan? Kapag ang taong ito, kaya mong makwento sa kanya yung mga masasama mong ginawa sa iyong buhay at hindi ka nila huhusgahan. Hindi ka nila sasabihang tanga ka, mali ka. Yun daw ang sukatan ng tunay na kaibigan. Pero mayroon din isa pang sukatan ng isang tunay na kaibigan. Ito yung mga tao na kapag nakita nila ang kabutihan at magagandang pangyayari sa iyong buhay, nakukuha nilang maging masaya para sa iyo. Sa ating buhay bilang Kristiyano, sa ating pakikihalubilo at relasyon sa ibang mga tao, nakikita natin ang success ng kanilang buhay, nakikita natin ang pagtanggap nila ng mga biyaya. Nakukuha ba nating maging masaya para sa kanila? Nakukuha ba nating magpasalamat sa Diyos dahil sa biyayang tinanggap nila kahit hindi natin tinanggap? O ang pumapasok sa ating isip ay, hindi nila ito deserve, ako dapat ang tatanggap ng mga biyayang ito at hindi sila.